Panoorin nyo to mga tol ha. Tignan nyo maigi to. Pointless o walang mapupuntahan ang mga panawagang mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Vice President Sara Duterte. Marcos resign is a pointless call. Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Alright mga tol, pag-usapan natin itong pahayag po ni VP Sara Duterte patungkol po kay PBBM. That is a pointless call. No? Yung sinasabi po niya na mag-resign na po yung Pangulo ngayon. Yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell. Malaking tulong po yan sa channel natin para makapagpatuloy tayo. At syempre, para updated ka na rin sa mga videos natin na i-upload. So, yun na nga. Umpisa na natin to. Let's go! So ayun na nga mga tol, no? Sabi po dito sa balita ay VP Duterte sa mga panawagang mag-resign si PBBM, that is a pointless call. So tingnan nga po natin kung ano po yung mga sinabi ng ating ikalawang Pangulo. Play natin. Marcos resign is a pointless call. Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? 20 years? Yeah. Oh, that is a pointless call. Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto. Sabi ng bise, hindi niya kailanman sinabihan ng Pangulo na mag-resign. Dapat daw gawin ni Pangulong Marcos sa kanyang trabaho na hindi nagagawa. Sabi ni Duterte, hiling niya sa Pangulo pumayag na sa hamong drug test at sagutin ang issue ng national budget. Dagdag pa ng bise, hindi sapat ang ginagawa ng Pangulo kontra katiwalian. Hindi rin daw siya naniniwala sa integridad ng Independent Commission for Infrastructure dahil si Pangulong Marcos mismo ang bumuo nito. Sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, puro salita at bintang lang ang bise. Nilalabanan na raw ngayon ni Pangulong Marcos ang corruption na hindi anya nagawa ng Duterte administration. Dinipensahan pa nga raw noon ang mga umaabuso sa kaban ng bayan, partikular na sinabi ni Castro, ang Pharmaly scandal o yung maanumalya umanong pagbili ng Duterte administration ng medical supplies sa Pharmaly Corporation noong 2020 sa kasagsagan ng COVID pandemic. Kapuso, wag mag... Alright mga tol, no? So narinig naman po natin yon, no? Kung ano po yung palitan po dito. Sabi po dito, pointless call daw po na mag-resign. Yung panawagan na mag-resign po si President Bongbong Marcos, no? Ayon po sa ating Vice President na si Sara Duterte. Dahil nasa dugo na daw po ito, no? Tignan daw po ang DNA. Ang tatay po daw ilan ba? 2 dekada na naging diktador, no? Tayo po, no, bilang mamamayang Pilipino, hindi po tayo pro BBM, hindi po tayo kakamping, hindi po tayo anti-Duterte lang, no? Tayo po ay tumitimbang. Lagi po natin gustong gumitna at kung ano po yung tama o ano yung mas matimbang, susuportahan po natin yan regardless kung sino po yung tao o sino yung grupo, basta as long as tama po yung ginagawa. Kung mali, sino man po yan, tututulan po natin. At gaya po ng binanggit po dito ng ating Vice Presidente, nasa DNA daw. Is it an ad hominem attack? No? Kasi 'di ba, alam naman natin na hindi kasalanan ng anak kung ano yung ginawa ng tatay, 'di ba? Kung ano yung kasalanan ng tatay, kasalanan ng tatay 'yon. At yung anak, kung may kasalanan, pananagutan din niya 'yon. Responsable dapat siya, accountabilidad niya, cargo niya yung sarili niya. Hindi naman niya pwedeng ipasa 'yon. The same thing as you, no? Vice President po natin na si Sara Duterte. Now, lagi po tayo nag-hope na mababago yung setup ng politika po sa ating bansa, na magiging maayos, hindi po yung magiging ganito na hypocrisy po yung lumalaganap. Kasi marami po nagsasabi na pababain, mag-resign si President Bongbong Marcos. Hindi naman tayo supporter niya, di ba? Pero for me,
Wala naman akong nakikita pa na worth na dahilan, na reason, no? Tamang dahilan, karapat-dapat na dahilan para po sa i-impeach. Kung meron siyang karapat-dapat na bagay na siya po i-impeach, i-comment down po ninyo yan. Pag-usapan natin yan. At kung yan po tama yung sinasabi ninyo, isusuportahan po natin yan. Pero kung wala po kayong may papakita, mag-i-stick po tayo dito sa kung ano yung sinasabi po natin. At yung sinasabi po natin, yung sinasabi po ni Vice President Sara, pambata po yun. Kung babanatan po niya yung tatay ni Bongbong Marcos Jr., no? Kasi kung babanatan mo yung tatay niya, ang mga tao naturalmente babanatan din yung tatay mo, 'di ba? Ano po ba ang mga nakapaloob na pambanat doon? Maraming listahan, no? Sa panahon ng pandemic, no, binanggit nga po dito mga issue na inano po ni Claire Castro, no? Panahon ng pandemic, ano po ba nangyari sa panahon ng administrasyon ni Duterte? Diba? Lalo na po yung pandemic na yan, galing sa China, ang virus, tila sila pa po yung nakinabang sa pandemic na tinawag po ng sanlibutan mundo na to, no? Ang alam ko po, correct me if I'm wrong, disclaimer lang kayo po ang maggawa ng research niyo, mag-research po kayo. If I'm not mistaken, ang utang ng Pilipinas ay mas lalo pang lumaki nung panahon ng pandemic sa China. Do your own research, and ito po ay based lang sa ating latak na knowledge, stock knowledge lang po, no? Kung matatandaan ko, kung ako po ay nagtitingin-tingin, grabe po yung pandemic na yan, no? Alam po ninyo yan, magkakagulo nga po talaga dyan dahil halos subo, no, isupalpal na sa tao yung mga bakuna na galing sa China, di ba? At para tayo mga eng-eng sa buong mundo, tayo po ang naka-face mask na, naka-face shield pa. Sa panahon po ni Duterte yan, no? At tayo, hindi po tayo anti-Duterte. Dati nga po ay binoto pa po natin, pero ano po nangyari, marami pong dismayado, hindi po tayo nag-iisa, no? Mula sa jet ski moment hanggang sa marami pa, no, na makikita tayo, talaga pong manggigigil po ang marami. Pero tayo po dito, tinitimbang natin at nag-hope po tayo na magbabago yung mga tao. At ngayon po, sa panahon kasalukuyan, especially dito po sa opinion ni Vice President Sara Duterte, na hindi po ito magre-resign, hindi po ito bababa sa pwesto si Bongbong Marcos. Ako nga, ang question ko po bilang mamayang Pilipino, bakit siya magre-resign? Anong dahilan? Diba, kung ginagawa naman niya yung best niya, yung part niya, at kung wala namang maipukol sa kanya na may ebidensya o matibay na ebidensya sa mga hearsay, mga binabanat po sa kanya, yun lang po yung akin. Kung meron nga ako, sabi ko, comment nyo po dyan, pag-uusapan natin, no, ano yung mga basyan, ano yung mga batayan. Pero sa pagkakataong pong ito, kung may panawagan po na mag-resign po ang ating Pangulo, may panawagan din na mag-resign po ang ating Vice President, diba? Marami po yan, at hindi lang po mag-resign actually panagutin, ikulong. Yan pong sigaw ng mga tao po dyan, lalo na sa mga nagrarally, sa mga nagpoprotesta, diba? Ikulong, no? Ang mga kurap ay ikulong. So isa po siya sa dapat iniimbestigahan, kaya lang po in-archive po yung impeachment trial. Bakit kanyo? Napakarami po ng supporter po ng mga Duterte pagdating sa Senado, no? Ang Duterte block malutong na nag-yes sa pag-archive, no? So wala po tayong aasahan. Kung ibabalik po kay Vice President Sara Duterte, parang pag pina-DNA po sila, nasa dugo na po nila yon. Anyway, hindi naman po talaga tayo anti-Duterte. Kaya lang, diba, doon tayo kung ano yung mas makatarungan. Ako po, marami po akong mga question pa rin at mga gustong usisain pagdating sa presidente, no? Pero ngayon mas nangingibabaw tong mga ganito no, na bagay. Syempre
tatanong pa rin natin kung tao tayo na nag-iisip, na mapapatanong pa rin tayo sa maraming bagay, questionin natin presidente, pero not to the point, below the belt, at walang basihan yung mga sasabihin po natin. No, halimbawa may umikot po noon na parang chacha, 'di ba? Charter change, babaguhin, 'di ba? Ang konstitusyon, tama ba? Kung totoo po 'yun na iyon ay sa kanya mula kay President Bongbong, maging questionable sa akin 'yun. Pero hanggang ngayon wala naman po pruweba na sa kanya 'yun. May mga tao po kasi na gano'n, banat ng banat, pero walang pasihan, walang ebidensya, magiging ano pa po kayo niyan, no? Magiging libelous pa yung inyong mga komento, no? So ngayon po, no, ito pong komento po ni Vice President Sara Duterte na hindi magre-resign yan. Natural po hindi po magre-resign. Kahit sino naman pangulo, nakakahiya naman mag-resign, lalo na kung wala namang naibubukol sa'yo talaga, no? Ang mga nagre-resign, yung mga nahihiya, nakakahiya na sa kanilang estado. At ang ICI, di ba, mukhang ito po ay may gagawin po talaga na matindihang paglalatag ng ebidensya. Kasi mukhang piniprepare po nila bago nila isa publiko. Mukhang ipapakita sa atin kapag plantado na lahat. At kung may question tayo, I think mako-question naman talaga sila pa rin. Lalo na kung pagdating kay Saldico, kay Romualdez, kung ano mangyari sa mga kaso nila, aalamin pa rin po yun ng mga mamamayan. Hindi naman po natin kakainin kung ano lang sabihin, ibigay sa atin, di ba? Tama po. So, yung the rest, wala tayong magiging question. Pagdating sa mga Duterte, paglalatag ng mga ebidensya, ako po yung naniniwala, diretso yan, no? Diretso po yan. And pagdating sa kanila, questionin pa rin po ng taong bayan yan kapag may ginawa po silang mali. So ikaw, anong masasabi mo dito sa komento po ni VP, no? Sara Duterte? Anong tingin mo sa sinabi niya na nasa dugo na ito ng Pangulo ngayon na si Bongbong Marcos Jr. na hindi bumaba sa pwesto? Comment down below. Anong masasabi mo dyan? Pag-usapan natin sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.